Hi guys, welcome to our day 4 of our North Luzon Loop adventure. Just a quick recap on our first day. So dumaan tayo ng Bulacan, Nueva Ecija, and Bungabon papuntang Baler. And after Baler, Ampere Beach sa may Dipakulaw. Tapos umakyat na tayo ng Cauayan City, Isabela. On our second day, from Cauayan City, dumiretso na tayo to Apari. Tapos doon na rin tayo nagstay sa Travelers Inn. On our third day from Apari, so dumiretso na tayo Pagvigan, dumaan tayo ng Pagudpod and Banggi Windmills. So on our last day, may dadaanan tayong sikat na kainan at beach sa La Union. Tapos dire-diretso na tayo pabalik ng Bulacan. So ayun guys, this is our 4th day of our North Loop. Katapos lang natin mag-breakfast, so ready na tayo umuwi. Hindi, may mga dadaanan pa tayo. Silipin ko na yung sakyan ko. Maya alis na tayo, pupunta tayo ng Bantay ba yun? Bantay Bell Tower. Bantay Bell Tower. Doon natin kikitain yung mga kasama natin kasi nagkahiwalay tayo ng accommodation kagabi. Morning 13. Why so dungis? Hi guys, andito na tayo sa Bantay Bell Tower. Ay, Bantay Watch Tower. 4th day na natin, pabalik na tayo pababa na tayo ng Ilocos. Last day na natin to na Philippine Loop. So ito yung first step natin for today's video. Ayan. Magkakapo. Marami na susunod. Hindi kayo makasilip po dyan. Ops! Wala mama dyan. Kami malakas Tagalog lang. Kung palatarap po, kahit na palok na mga picture kayo din, gusto nyo? Dalawa kayo. May mga photographer sila dito. Dikit po. Gaganda ng mga kuha. Hi guys, ayan, nakapagpagas tayo ulit. Second pagas natin to simula nung tayo North Loop. Kung naaalala nyo, diba yung sa Cauayan City, dun tayo nakapag pa full tank ulit. Then ngayon na lang ulit tayo dito sa Santiago, Ilocos Sur. Pababa na kami ng ng La Union. Yung sa Cauayan City, actually hindi yun full tank, top up lang siya. Oo, top up. Nagpas kalahati pa yung tank natin. O, kaya lang yun, 2,500 lang yun or 2,400 ata. Kalimutan ko, pero around 2,000 yun. Then ngayon nakapag tayo pagas ng 54 liters worth 3,000. Medyo pricey lang kasi per liter pero yun, pababa na tayo, so abot na to hanggang Bulacan pa uwi.
Tapos, simula nung nagbulakan tayo, nakaka 1,000 kilometers na tayo. 1,101.7 kilometer. Simula nung nag-North Loop. So, yun na yung natatakbo natin. Mileage natin sa North Loop as of the moment. So, pababa na tayo ng La Union. Tama, La Union. Itong nakapin kasi sa amin is na to, Kabsat La Union. So, doon na tayo magla-lunch. Then, kasi around 11 AM na din. Then, mag-update kami sa mileage ulit. Siguro kapag nasa bahay na. Kasi aabot naman na tong gas namin hanggang makauwi. Ano tayo naman ito kagabi? Hindi. May tayo, di ba? Dating bridge yung sira. Hi guys! Kakalagpas lang natin ang arko ng Ilocos Sur. Pababa na tayo ng La Union. Ganda guys ng bridge, oh. Amburayan Bridge ang tawag dito. So paglagpas lang to ng ng Ilocos Sur na welcome arc. Pag galing ka sa taas, pero pag clockwise ka magna-North Loop, ito muna. Tapos Ilocos Sur. Papasok ng Ilocos Sur. Ayun. So to, tuloy-tuloy na to hanggang La Union na. La Union na ba to o hindi pa? Ayun na, La Union. Welcome to La Union. Ayun na. Welcome to La Union. Ayun, may La Union pa magkasunod lang. Ayan. Ayan guys. Ayan, boundary. La Union. So magpipicture lang din tayo dito. Saglit lang, picture saglit. Sa Kabsat, doon na tayo magla-lunch dito sa La Union. Late lunch. Late lunch. So 1 PM na din. Almost 1 PM na din. Tuhan lang. Pero medyo busog pa kasi mabigat-bigat yung naging breakfast natin kanina doon sa Casa Ramirez. Mas finger food sa daan. Pero yun, ang alam ko, sikat na kainan ng Kabsat sa La Union. Nung nagla Union tayo last May, hindi natin yun na-try kasi nag-ano naman tayo nun, land tour plus swimming, nag-resort, diba? Pero di tayo nakapag food tripping. Ngayon try natin kasi sinuggest yun nila Macro and ni Ria, si Kabsat. So try natin yung mga food doon and let's see kung bakit siya binabalik-balikan ng mga tao dito sa La Union. Yan, 9 minutes 9 minutes away na lang tayo sa Kabsat. And after that, ayun, diretso na, pauwi na tayo ng Manila. So, pag may mga madaan ng arc, titigil pa tayo. Hinto-hintoan lang natin yung mga arc. Patapos na guys, sobrang patapos na tayo. So close na para sa ating North Luzon Loop adventure. 4 days running na Luzon Loop. Sobrang nakaka-high ng experience. Sige ba? So yun guys, nandito na tayo sa Kabsat, La Union. San Juan, La Union. San Juan, La Union na to, no? Ito na yung pinaka last lunch natin sa North Loop. Dito na tayo magla-lunch. Mamaya, videohan natin yung sa
likod nito kasi maganda yung view. Dagat na ang likod nito. Kaya siguro talagang pinipilaan. Tsaka baka masarap din daw pagkain. Sabi ni Macro. Ano, pang 18 tayo ngayon nung dumating. Pero baka mabilis kasi nangangalahati na yung ulan. Problema lang medyo mahirap yung parking dito. Lalo na ngayon, ang daming tao. Daming kumakain. Hi guys! Ayan, nakapasok na tayo ng Kabsat. Tinawag na yung name natin kasi nakapila lang tayo kanina. And itong nakikita nyo, ito yung view na sinasabi ko sa inyo kanina. Dito sa likod ng Kabsat. So, yun, napakaganda. Siguro tong mga beds and ano na to, may separate na payment. So, yan o. Kaya ito yung umakyat sa taas. Yung pwesto natin sa may loob lang sa bungad eh. Kaya sinadya ko na talaga pumunta dito. Para mapakita sa inyo yung view and makita ko rin ng personal kung gaano kaganda dito sa likod. Ito guys yung bubungad sa inyo pagpasok ng entrance. Ayan, dito lang tayo nakapesto. Ayan, kinakatayuan ni JJ. Then, nakita tayo sa taas. Let's see kung anong view, anong meron. Marami pa daw mga ano dito tables and chairs sa taas. Kaya nga sayang di tayo dito nakapwesto. Pero okay lang. Pwede namang mag-roam around habang waiting tayo sa food. Hello. Kita nyo. Ang daming chairs. Ang dami rin tao. Ito yung view dito sa taas. Ayun na yung mga orders natin guys. So ayun in-order natin, tuna steak, sugpo, pancit, tsaka chop suey. Yung price dito, carry naman, hindi naman ganun kamahal. Tsaka yung serving nila, mabilis lang din yung serving. Tsaka marami, sulit talaga. Kaya dinadayo. Kain na tayo. Guys, nandito tayo sa San Juan, La Union. Parang ito na yung last stop natin ng North Loop. Last place to visit ng North Loop natin. Ito pala yung sinasabi ni Macro. So after natin mag-lunch sa Kabsat, coffee muna, tapos kukumama si Macro. Walang buko.
Meron nga dito yung naglalakad. Yung naglalakad, sabi, tapos may backpack sa tapos titimplahan ka niya. Hindi ko pa na-try. Ano yung kape din? Kape? Wala kasi bit-bit niya yung baby. Paano kape na nasa backpack lang? Ang dami nagsasurf oh. May mo nga ako. Okay na ako. Dito madaming naliligo. Diyan lang pwede kasi tapat ng kahuna. Ah, dyan na ba yun? Yan, dyan ang sundown. Oo nga. Hi guys! So, andito na tayo ngayon sa San Juan, La Union. So, nag-lunch lang tayo and nag-coffee. So, this might be our last major stop sa ating North Luzon Loop Challenge. Siguro may mga arko pa tayong madadaanan mamaya pero saglitan picture na lang. Hi guys! Ayan. Kakatapos lang natin mag-lunch and coffee break dito sa La Union. So, pauwi na tayo ng Manila. Konting side trip lang sa San Fernando kasi may dadaanan lang daw yung mga kasama natin. Pero yun, parang ito na yung last talaga namin stopover for major stopover for our North Luzon Loop, no? Dito sa San Juan. Dito sa San Juan, La Union. Ang sarap ng food sa sa Kabsat guys. Must try lalo na yung nila tuna steak. Yan, recommended siya. Ang gabi, sarap. First time lang din namin matikman. So super sarap. If ever man nababalik kami dito, yun at yun yung ordering ko sa Kabsat na restaurant nila. Then ayun, nag-coffee lang din dito sa coffee break dito lang din sa walking distance lang from Kabsat. Tapos yun, marami kasing kapihan dito yung kasama namin, coffee lover talaga, kaya ang dami niya sinuggest sa amin ng mga kape-kape. And ayun, nagpababa lang na kinain kasi sobrang dami namin kinain sa sa Kabsat. So yun, na kami, on the way na kami to Manila. Miss na namin ang mga bata, miss na rin nila kami. Nabusog ka pa? Sobrang satisfied sa Kabsat, no? Kung gusto namin bumalik, Hindi nga namin naubos yung mga order eh. Oo. Madami rin yung servings nila kasi. Oo, sobrang dami ng servings. Tapos imagine ang pricing lang nila. Talagang nag-range lang ng 200 to 500. Yung pansit, masarap. Yung pansit, pag nakita nyo yun sa video, 500 lang yun. Pero ilan kaming kumain? 4. Ang dami pa naming na-take out. Ang dami nilang na-take out. Parang good for siya. 6 persons ata yung servings. Kahit nga yun lang yung kainin mo eh. Pero syempre, parang mas okay din sabayan pa rin ibang food. Pero yun, sobrang dami. Tapos yung steak, ang sarap. Talagang lasang-lasang mo yung yung pagka-grill ng tuna. Gabi ang sarap niya. Tapos yung walang lansa. Oo. Tapos yung buttered shrimp nila, very unique kasi dito lang namin not sure sa iba. Dito lang namin na-experience yung buttered shrimp na inihaw muna bago nila inano sa butter. Sabi ko nga parang gusto ko siyang gayahin sa sa mga susunod na araw. Pero kailangan malaki yung shrimp kasi 'di ba siya, parang lumiliit siya kapag naluluto. So dapat yung malaki talaga para mas masarap siya i-grill. Ayun. Kaya ang dami naming na-experience talaga simula ng day 1 natin. And for the last meal natin for our North Luzon Loop, sobrang satisfying. There's an 11-minute slowdown in 2 kilometers. You are still on the fastest route. And later ulit, try namin ulit mag-vlog on the way. Tapos kapag may mga madadaanan pa kaming mga arko-arko para ma-complete natin yung
yung mga provinces hanggang sa baba. Try namin if ever na may mga madaanan kami. Yan. Later ulit. You have arrived. Ayan na guys, kakalagpas lang natin ng Agoo Welcome Arc and mukhang yun na yung magiging last stop natin for our 4-day na North Luzon Loop. Sana nag-enjoy kayo kasi kami sobrang one of a kind experience tong nangyari, no? Magiging year-end kasi ito na yung year-end ride natin ng Patria TV. And sobrang thankful kami kay Ria and kay Macro. Shout out. Yan, yung office mate ni JJ na nag-invite sa amin. And kung hindi nila kami na-invite, feeling ko hindi ito mangyayari kasi syempre ayun na yun may kasama na so kaya sabi ko kay JJ na habang may kasama tuloy na namin kasi baka pag kaming dalawa plano na ng plano, hindi na natupad. Grabe din yung daan doon. Pero pinakamatindi kasi na nadaanan namin sa Bungabon, no? Yan, papunta ng Baler. Oo, kaya buti na lang dun kamo. Doon kami unang pumunta kasi mas mahirap kasi yon. Kaya buti kamo, yung North Loop natin pa counterclockwise, hindi yung usual. Kasi inumpisahan natin sa mga mahirap na kalsada tulad ng Bungabon. Kasi pagdating naman dun sa taas, pabalik galing Apari hanggang dito, puro diretsuhan na lang naman. Mas maganda yung ganun pa uwi, relax na lang yung driving kaysa pauwi ka dun ka dadaan tapos abutan ka ganito kadilim, tingnan mo dun ka dadaan sa Bungabon, hirap. Kaya yun, mas okay yung ginawa natin North Loop na counterclockwise. Chill lang, chill na lang pa uwi. Yung challenge is nauna na and ayun, sobrang grabe yung experience. Kaya thank you ulit kay Ria and kay Macro. And thank you din kay Prince dun sa libreng Pansit Battle Patong sa Isabela. Buti na lang talaga marami tayong mga kaibigan sa iba't ibang probinsya. Kaya pag mga ganitong pagkakataon, marami tayong nakukuhang suggestion ng mga lugar. Yan. Tapos yun yung sa Japanese tunnel na wala naman talaga originally sa ating itinerary. And thankful din kami na napuntahan namin. Tapos tingin mo, ano yung pinaka-highlight sa'yo ng ating North Luzon Loop? Pinaka-highlight nag-interview na, no? Yung Bungabon. Bungabon, no? Tsaka yung Patapat Paedak. Ay, oo. Grabe yun. Tagal ko na rin gustong puntahan yun. Grabe yan, ang ganda nun. Parang nakaka-amaze siya. Hindi man ako yung nagda-drive. Pero kasi yung view, guys, sobrang ganda. Parang... Pati yung Bangi Windmill, yan. Oo. Yan, top 3. Oo, yung Bangi Windmill, guys, ang ganda din nun. Lalo sa personal. Kasi nga, ma-i-compare mo siya sa Pililya Kasi diba nakapag-windmill nga tayo. Same nung nakwento ko last time. Nakapag-Pililya na tayo, windmill. And yun, sobrang ganda. Kasi, imagine windmill, tapos katabi mo dagat. Diba? Parang, gabi ang may ganun ba sa ibang bansa? Meron siguro, no? Pero dito sa Pilipinas, parang sa Bangi lang yung may ganun, no? Ilocos. Oo. Tsaka ang dami. Sobrang dami. Hindi ka tulad dun sa Pililya na... Hiwa-hiwalay. Tapos, di ka pa pwedeng pumunta doon ng malapitan. Malayuan lang. Tsaka ilalagay ko pala yung separate video ng ang review nitong Terra, consumption, driving experience, at honest review. May mga negative comments din, so abangan nyo na lang. Ayun. Tsaka din pala yung mga mga rooms, isi-separate mo rin ba yun? Mga accommodation. Ayun, na lang, kahit mga short clips lang. Tapos sa Facebook din, kung gusto nyo, may mga ina-upload ako doon na hindi naman namin ina-upload sa YouTube. Follow kayo, Patria TV Facebook.
tsaka mga reels. Yan. Kasi may mga view din tayong ina-upload sa reels na hindi rin natin na ilalagay sa sa mismong vlog natin. Ayun. So, thank you ulit sa panonood. I hope you like it. And I hope you enjoy it. And sana may napulot kayong aral. Char! Hindi. Sana na-inspire namin kayo na sooner or later magawa nyo rin tong North Luzon Loop na very chill. Diba? Kung kung kaya ng time kung may budget naman. Oo, time, budget. Para hindi rin kayo pagod-pagod. Ayok sa hapitan na biyahe. Makapag-relax kayo. Tsaka makakapag-pasyal din syempre. 4 days. Ganda. Pwede na yung 4 days. Pwede 3 days siguro. Pwede na rin kasi. Medyo tight ata yung schedule. 4 days yan. 4 days is enough naman na. 4 days. Ayun. Ayun lang. Thank you so much. Thank you ulit. And bye-bye. See you next vlog. Hi guys. At last, nakauwi na tayo ng bahay. Time check 10:50 PM. Yan, so ayun yung total kilometers ng natin, North Loop. 1,446 kilometers. Tapos yung average natin 14.8 km per liter. Pwede na, 14.8 km per liter. Angas, Nissan Terra. Ayun ba yung expected? So, super pagod na. Kailangan na magpahinga. Expected ko to mga 1.4 yung tatakbuhin natin. Tapos na ang ating North Loop. Thanks God for our safe trip. Bye bye guys. Pahinga na muna.